or more of the award, they are usually connivance with the corrupt administrators, yung mga sa mga judges, etc. In most cases, the seafarers end up almost empty-handed. Kabayo. Ay, nakita niyo yung phone namin. Yan. Napaka-latest po niyan, no? 2019, 2024 siya po ngayon. So, yan yung po yung bagong-bago na ano sa, about sa ambulance chasing din po yan. So, ito po yung graph natin, data from POH, who there were only 378,072 sea-based workers deployed 2017 compared to 442,820 deployed 2016, a decline almost 65. Yan, preliminary data will show that seafarers deployment dropped to an earlier. Dahil din po yan sa mga medical report. Seafarers Protection Act. Question po dyan. Gutom na po kayo? Sa mga nag-ano doon sa ambulance chasing, complaint seafarers si Jerry Palencia versus Pedro Linsangan and Gerald Linsangan. Jerry Palencia won $95,000 US dollar in a settlement by his employers after he sued in connection with the serious injury he suffered from the fall inside the Cyprus plant MT Panos G. The Linsangans only gave him $20,000 something after deducting the $35,000. So, tingnan nyo kung gaano ka laki yung naawas dun sa crew na instead na siya yung nagbe-benefit. So, after separate share for their Singaporean collaborating councils belonging Giovanni and Corporation Law Firm and the payment of retired Justice Emilio. So, ang daming naghati-hati doon sa $95,000 US dollar, which is ang napunta lang sa crew is $20,000 USD, 756. So, di ba? 70,000 instead na ang crew ang ano nun, kasi for sure hindi na makabalik sa barko. Pag nag-ano kayo dun sa mga ambulance chasing na yon. Stop ambulance chasing. Remember, in every one ambulance chaser, hundreds of Filipino seafarers are losing their job and thousands of Filipino seafarers family at a risk. Ito ang medyo may question sa ambulance chasing. Medyo maliwanag po ba? Huwag naman po ninyong ma-experience yan para lang makakuha kayo ng 1,000 kasi for sure, mas kikitain nyo yan pag healthy at kayo on board. So, standard employment contract. Ito na po, definition of terms, alati recipient of the remittance to the Philippines are designated by the seafarers. So, alam niyo na po, sa alati po, yung allotment nyo, hindi po ibig sabihin yan is asawa lang. Kung pakasal kayo, is asawa lang mapupunta yung allotment nyo. Hindi rin sa single, hindi rin parents lang. Wala pong dinesign dyan na doon lang mapupunta. So, kahit sino po, girlfriend, katulong nyo, kasambahay nyo, wala pong problema, hindi po yan sa law, as long as yung alati or yung allotment is napupunta sa Pilipinas. Pero ang po niyan is 80% ng basic salary ang mapupunta sa Pilipinas. So the rest, pwede naman 80% up. Kung gusto nyo, wag lang bababa sa 80%. Basic po ha. So wag lang bumaba sa 80% kasi magkano na yun sa POEA. So beneficiaries recipient of death compensation and other benefits due to under-end employment contract. Beneficiaries naman po, hindi po pwede dun sa friend nyo, dapat kung kasal kayo, sa talagang legal, sa asawa, or sa kung single, parents. Magkaiba po yun. Sa alati, pwede po kahit sino, as long as nasa Pilipinas ipapadala. Dito naman, legal lang talaga. Parent single, kung hindi naman, sa asawa. Anak. Self-allote, ma'am, pwede lang. Self-allote, pwede naman, as long as nandito naman sa Pilipinas ang yung remittance. Basta wag lang sa kanila. Pwede rin naman, sir. Basta nasa Pilipinas din yung number 2. Parang problema, basta BPI Metro Bank, why not? Ayan, basic wage, salary of the seafarers, exclusive of overtime. So, yun yung nakikita nyo sa harapan ng kontrata. So, basic salary pa lang yun. Wala pa yung OT dyan. Compassionate grant, incident of death of the immediate family of the seafarers, which includes his parents, spouse, children of the seafarers if married,
So, dito, compassionate ground, depende po kasi din sa principal yan. Kung by law tayo or POEA, pag compassionate ground, kung single, parents talaga, married, asawa, at saka anak. His parents of seafarers is single. So, depende po yan. Kasi sa amin, sample ko na lang yung sa amin sa Buscalis dredging. So, despite na nanay ng biyanan, yung parang biyanan pala ng crew, pag mag-request lang sila, as long as pinayagan naman ng kapitan at ng kliyente, nakaka-uwi. Kasi yung sa POEA kasi na contract, standard contract natin is, halimbawa umuwi po yung crew at walang kung ikaw yung magre-request ng uuwi, dapat ikaw yung magbabayad ng pamasahe ng ipapalit sa'yo at yung pamasahe pauwi mo. So, basahin niyo yung nasa POEA standard contract yan or DMW, yun yung bagong pangalan ng POEA, Department of Migrant Workers. So, yun po. Pero meron naman po mga principal na hindi naman ganun kasama ng ugali. So, pero kung pagbabasihan yung sa kontrata, ito po yung masusunod. Ayan, pre-existing illness, ito po yung mga high blood na bago pa lang pumasok. Illness shall be considered pre-existing prior to the processing POEA contract. So, di ba, nagpapamedical po kayo, may mga high blood, diabetes, mga ganyan na mga. So, yun yung mga pre-existing. So, like dito sa Anglo, napakahigpit po para sa mga medical. 2 illnesses lang, kahit rehire ka, considered as unfit to work. Pag new hire po kayo, kahit 1 illness lang, considered unfit pa rin. Hindi kayo makakapasok. Not unless, lang, prerogative ng principal at saka ng Anglo-Eastern. So, ipagpapaalam pa rin sa kliyente. Kasi meron naman like mga hard to find position, ayun, pinapayagan. Pero hindi ganun kaano. So, depende lang din po sa principal at saka sa management. Pero ang ano po talaga is new hire. Kaya ingat kayo sa medical nyo bago kayo mag-medical. Kailangan talagang magpa-condition muna kayo. Kasi kahit na kompleto yung mga trainings na provide nyo nga, kung hindi naman kayo fit, sayang. Work-related illness, any sickness as a result of an occupational disease listed under Section 32A. This contract with the condition na work-related, arising out in the course of employment. Makikita natin mamaya yung sa or better po, bago kayo umalis, double check nyo rin po yung mga kontrata nyo. May mga maliliit doon na just in case maputulan kayo ng merong mga katumbas na price. Price talaga no? Gawin nyo na lang price. Pero wag nyo naman pong gawing ginawa nyo ng, tawag nyo to? Business. Pang business. Pang business, ginawa nyo ng napaputol muna kayo ng total, meron palang nakaakibat na yan. Diba? Paputol nyo na lang lahat para pag malaki-laki. Duties of the principal employer, master, company. Ito na yung mamaya po, for sure, maraming magtatanong about wages. Ito na po yung time nyo, dahil, mamaya yung time nyo para sa mga questions nyo, like yung, bakit hindi na-approve yung pagpapile ng loan, SSS loan, pag-ibig loan. Diba, previously is, i-approve ng company, dito kukuha, kasi parang, syempre, connected kayo sa Anglo-Eastern or sa isang company. Pero dito kasi, hindi. Dahil para iwasan yung mga delinquent na payer. Kasi marami, nakakasira kasi ng image. So, yun. Pero medyo tricky yung sa SSS kasi lalo na sa dredging at saka sa offshore na saglit, konti lang yung bakasyon. 6 weeks, 4 weeks to 6 weeks to 2 months. So, ang inaalab yata ng SSS is 6 months bago ka makapag-file ng loan. So in short, hindi talaga din namin ini-encourage na mag-loan. Pero pag hindi mo kasi i-loan yung sa SSS, baka magamit ng iba. May nangyayari po doon, parang nagamit ng iba, parang ito si Mr. A, nagamit ni Mr. B, nang hindi niya alam, siya nagbabayad. So maganda din po kasi mag-loan din, tapos angat-angat, kasi sa first loan, maliit lang ata din. Malaki. So, duties of seafarers, alam niyo na po yan. Ayan, commencement during of contract. Kailan nag-start ang ng contract nyo? Lipad. Paglipad. Pag-alis po sa port or seaport ng point of hire.
So, hindi po ibig sabihin, let's say, 1 week nakapirma po kayo ng kontrata, ibig sabihin nun, valid na po yung contract nyo. Hindi po yun ha. Ang commencement po or yung umpisa po ng ating contract is departure of seafarers from Philippine Airport to seaport of the point of hire. So, yun yung effectivity. Until seafarers date of arrival at the point of hire upon termination naman po ng employment. So, pagsampa at pagbalik ng point of hire and begin and end ng contract. Duration period mutually agreed upon the seafarers of the employer but not to exceed 12 months. Ito po, wala pong problema. Sa amin, 6 months ang kontrata. Pero bibigyan po kami ng contract extension. Basta lang, valid yung mga documents while staying on board at hindi po lalagpas ng 12 months. Kasi dito sa third floor, parang lumalagpas eh. May 11, 12, 13 months. Pero which is yun is hindi na po pwede yung 12 months. Pero dapat po agreed, hindi lang po yung kapitan yung, oy mag-extend ka. Tapos ikaw naman sa loob mo, ayaw mong mag-extend. So pwede po yun ha. Kaso nga lang, nagkakaroon po kasi ng dahil pag-iinitan ka ng kapitan, pag hindi ka nag-extend, halimbawa. Gusto, yun nga, kaya po, Ano mangyayari mas? kaya po hindi siya ina-allow na more than ng 12 months. Kasi yun nga, yung health condition ng mga Pinoy, compare mo kasi sa mga ibang lahi, ilan lang naman yung work schedule nila, yung rotation nila doon. 6 weeks. 6 weeks. Unlike sa Pinoy, nakailang balik na ang mga Dutch or mga ibang lahi, ang Pinoy andun pa rin. Sa 6 months pa nga lang, parang hirap na eh. Parang kung ang mga Dutch or mga ibang lahi, pag paanuhin mo ng 6 months, mababaliw. Masyadong kasi yung, hindi katulad kasi yung yung ugali ng Pinoy sa ibang lahi talaga. Kita mo naman, baha-baha na nga, nakangiti pa nga, di ba? Kahit pandemic. Oo, kahit pandemic, ginagawa na lang nating katutuwaan talaga. So wages shall be paid regularly in full monthly wages, not later than 15 days. Shall be given a monthly account of payment to an amounts paid to them. So depende din po yan sa mga principal po ha, kasi may mga 15 days or end of the month. Sa dredging kasi, sorry ha, ang masasample ko dredging kasi yun yung alam ko. Hindi ko rin kasi alam yung, wala akong masyadong idea sa iba. Pero depende kasi yan, basta monthly may marireceive kayo. Sa amin kasi, 28 days cut off, 5 working days from cut off date, saka papasok yung peso, 10 working days from cut off date, yun naman po yung dollar. So sa iba for sure, basta monthly makaka-receive kayo. Yun naman mahalaga doon. Payment on board, wala kami niyan. Dati meron, pero para maiwasan yung mga kiraman, nakawan, mga ganon. So, kaya nag-create ng BDO, dollar account, para at least kung pasok na lang doon. Pag may mga emergency at nakababa kayo sa port, pwede kayong bumili pa, mag-shopping. So, advances, alam ko sa third floor, merong MPO, di ba? Yung advance. Meron. So, advances shall be at the master's employer's discretion and accordance with the conditions Money stated. pay on board. Meron tayo dito sa Buscalis, pero 100 ang 100 USD. Pero, na yan, internal agreement yun ng kapitan kasi minsan may kapitan na medyo talaga din na magbigay. Pero, charge yan sa inyo. Allotment and remittances. Acquired allotment payable. Ayan, ito na po yun. Allotment shall be at least 80% of the seafarer's monthly basic salary. At least lang po 80%. Pwede pong tumaas, huwag lang pong bumaba ng 80% sa basic. Maybe provided for the remittance amount or in excess of the allotment. Allotment shall be paid in Philippine currency. May question po sa allotment. Wala po. Full time naman. Hours of work, not more than 48 hours of regular work a week, shall be determined and prescribed by the master. Shall be 8 hours in every 24 hours, midnight to midnight, Monday to Sunday. Pero, sir, correct me if I'm wrong, sa Buscalis offshore daw, walang trabaho pag Sunday? Depende sa kapitan, ma'am. Kung hindi importante, standby lang. Ah, okay. Pero kung may operation, kailangan gagalaw lahat. Kasi namin na parang yun nga, tapos pag nagtrabaho is considered na as OT. Opo. Kaya malaki yung nakukuha ng medyo malalaki yung nila, sahod nila doon. Record of Seafarers Daily. So, alam nyo na yan. Holidays, overtime and holidays. Siyempre sa barko, wala tayong holidays.
Siyempre, 24/7 naman ang operation, sabi nga ni Sir, is depende naman kung wala masyadong gawa, di pwedeng mag-happy-happy. Overtime and holiday, may mga barko na open overtime, meron naman ding wala. Guaranteed fixed overtime, meron pong about dito, pwede nyo pong i-ano sa accounting natin, may mag-discuss po na accounting team natin about sa sahod. So ito lang po yung considered as holidays na dito sa Pilipinas, hindi po nagbabago yan. Kahit na meron tayong mga Ramadan, hindi po kasama yan dito. So ito lang po yung 12 ayan na holidays. Emergency duty, a master has the right to require seafarers to perform work necessary for immediate safety of the ship, person on board of cargo. Ayan na, if the ship is outside the Philippines upon expiration of contract action, seafarers shall continue its service on board until the ship arrive at convenient port and or after arrival the place replacement of crew, but service shall not exceed 3 months. Seafarers shall be entitled to earn wages and benefits as provided at this contract. If ship arrives convenient port, ganyan. Self-explanatory po, pero mahalaga din po talagang meron po yan sa section 19 sa kontrata niyo po, basahin niyo po kasi malaking bagay po yan just in case. Huwag naman po mangyari sa inyo yung mga repatriation, pero at least may idea po talaga kayo. Yan yung mga possible na mga pangyayari na dapat yan po ang gawin. Receiver the shall adjust will shall be the right to cover the cost of repatriation. Question po, syempre wala. Enjoy illness, death. Compensation benefits, the condition factor. Masyado loss namin. Masyado na pong pang ano yan. Dispute, meron po ano yan. Applicable results or claims sa mga wala namang siya. Sir, may mga question kayo? Di ba sabi ko sa inyo, saglit lang to. Wala na? Mga trainings, tawag niya to, allowances. Kayo sir, sa boss, may question? Wala. Ma'am, meron ba tayong kwan, ma'am? Happy Healthcare, ka? healthcare, ano ba yung Ay, tawag? meron. Sa ano kayo sir? Sa offshore, Buscalis offshore? Offshore, Ma'am Michelle? Romela. Meron, ano ka ba? New hire ka ba? New hire ka pala. So, sa Buscalis, lahat ng Buscalis, meron pong Health. health card. Yun yung value care. HMO na tinatawag. So, misis, 3 anak. Isang misis lang, ha? Hindi pwedeng isang anak, 3 misis. Pero sa anak, ma'am, kung lumagpas ng 21, hindi na Parang ngayon, parang binago na siya. Naging 25 na siya. Tapos kahit na by birth, yung pagka-birth na talaga, considered na rin siya. Ano nyo lang yung birth certificate. Kasi previously, 3 months bago mo siya ma-enroll. Ngayon, pagkasilang, pwede na siyang i-enroll. So, mag-provide lang kayo. Hindi rin pwedeng i-enroll yung mga parang live-in partner, gano'n mga common law wife. Talagang, talaga, yung may legal. Oo, legal wife lang talaga. So, ngayon, mga 25 years old na pwede. Alam ko hanggang 25 na ngayon, may bagong policy yan. Tapos parang nag-increase na rin ng konti yung sa natin, premiums. So, sa iba po yun ha, kasi sa Buscalis, mga ratings officer, meron pong value care. May insurance, health insurance. Pero sa ibang principal, parang officer lang ata ang meron. Ang mga is wala. Ma'am, Lipat na kayo sa amin. Lipat na kayo sa amin. O kasi meron kaming end of career benefit plans, tapos yung mga pa-trainings namin, charge din sa amin, sa kliyente. May travel allowance din na $100, tapos free of charge yun, hindi yun iaawas sa sahod nyo. Medyo, konti-konti nga lang yung pero at least, every year, nag-i-increase. Di ba, Sir De Mesa? Nag-i-increase tayo, di ba? Yung sa per day, ma'am, allowance sa training. Pagbabango, Sir? Oo. Magre-report ka dito. Ano, Sir, yun? Yung sa allowance, ma'am, magkano? Per day sa training. Ang sa allowance is $10 per training. Halimbawa, nag-BT ka ng 5 days. Let's say lang 5 days. 5 days. $50 yun. Plus kung nakatira ka sa Mindanao at dito ka sa Manila, may $20 ka rin. Okay. Na board and lodging. Not unless si TSI, nagpo-provide sila ng board accommodation. So, hindi kasama yon.
training allowance na $10 plus board and lodging na $20, so 30 plus yung pamasahe mo back and forth. So kung magkano kayo doon, kasi sa Buscalis meron din pong sign-on allowance kung taga Mindanao, pinanindigan ko ng taga Mindanao, may 125 per region kasi depende kung magkano yung naka-allot doon na amount. Based din naman yun sa current ano na ngayon po. Medyo mahal kung kasi sa amin, masasabi mo, alam mo na kasi yung kailan ang balik mo eh. So, pwede ka na mag-secure ng flight, not unless emergency, mapapilaan. So, medyo mahal talaga ang flight pag kumuha ka kinabukasan ng lipad mo. Pero, since alam mo nang bago ka umuwi, alam mo na yung ano, pwede ka nang pag-book ng flight, mas lesser yung amount, medyo bawi-bawi ka pa. Meron ka pang cut doon sa binibigay namin na 125 one way, 250 per ano. So, yung taga Mindanao, may 200 din, may pag dito lang along Manila lang is $30 lang. Yung Not medical bad. yan, ma'am. Medical safe. Confirmation o medical rate? Ang alin, sa medical depende sir, kasi 1 year lang po ang validity ng medical. So kung ang standard contract is 3 months, pwede mo pang magamit as long as contract duration plus 2. Yan yung laging ano, kasi hindi naman natin alam kung extend kayo on board para at least may palugit lang, hindi kayo na-expire na ng documents on board. Kasi pag mag-port inspection, so kawawa din ang barko pag may mga expiry na. Question pa, travel allowance? Ma'am, yung travel allowance sa kayong value care ba, after first contract pa ma-avail? Value care, pagsampa, matik na, bots ka rin po. Ano siya, pag may, halimbawa, sampa mo is sa 20, mag-start na yun. Kaso nga lang, hindi mo pa siya marireceive dahil wala po tayong card ha, virtual. So, pwede mong i-email si Marichu or alam ko din, ang sabi ng crew namin, nakaka-receive sila ng email confirmation na na-enroll ka. Pero just in case po, pagkasampa mo, halimbawa ngayon, wag naman po sana may nangyari, anak mo or asawa mo, pwede mo, tapos wala ka pang number, pwede mo i-call ka agad yung CO or CM na kailangan ko yung ano, so pwede ma-expedite nila kasi ang ano nun is nung pagsampa mo para sa new hire. Saka kasi yun i-enroll ng in charge natin. Tapos yung sa allowance, ang alam ko, allowance, sa amin kasi nabibigay kami travel allowance na 100, pero yung sign-on allowance, pagbalik na, next contract. Pero yung 100, ano ka po doon? Kasama po kayo. Hindi ka ba nabigyan? Hindi pa po. Hindi pa naman. Inform mo po. Ano natin, call natin attention ni Ma'am Mela. Deduct ma'am yun, deduct sa Hindi yun dididak. travel allowance. Free of charge po yun, sa kliyente po yun. Hindi yun idididak sa group. Cash yun binibigay ba? Hindi, dollar. Papasok sa ATM. video, yan. Yung Kung lahat mayroon health card, kahit Hindi, yun nga, pili po sa ibang principal. Sa Buscalis po kasi lang, lahat officer and rating. Pero sa ibang principal, parang officers lang, parang filling position lang ang merong health card. So, hindi lahat. Question pa po? Wala na? Sure kayo? Sige. bago matapos. Thank you po. As pasensya na, mabilis lang. Kasi paulit-ulit lang naman yan sa mga new hire.